Hi Kainto Nation! Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin ang iba't ibang scam na kailangan mong iwasan sa tanang buhay mo. At kung isa ka sa mga gumagawa nito, tanong ko sa iyo kapatid, hindi ka ba naaawa sa mga nabibiktima mo? Pero bago natin talakayin ang topic natin ngayon, kung sa tingin mo ay na-scam ka o naloko ka ng mga taong mapansamantala para lang kumita ng malaki, pwede po kayo magpa-advise sa attorney na expertise sa ganitong mga problema, kung ano yung mga kailangan mong gawin. At isa po, ang Lexsmith sa mga pinagkakatiwalaan kong website, kung saan dito ka makakahanap ng mga professional at magagaling na lawyer na pwedeng makatulong sa problema mo. Ang Lexsmith po ay isang website kung saan sila nagiging daan sa legal professional at mga client na naghahanap ng legal advices. Madalas kasi kapag meron kang legal problem, mahirap at napakamahal kumuha ng mga private attorney. Ang Lexsmith po ay inalis ang mga problemang ito. You can connect with legal professional, easy, fast, and reliable. Pwede ka makakuha ng mga suitable lawyer based on their expertise, location, and preferred language. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang link sa baba ng video na to para makagawa ka ng account at ma-meet yung mga professional lawyer namin. And now, let's go to our topic. Marami na naglabasan ng mga scam ngayon. Dahil sa gusto nating umasenso sa buhay, hindi natin namamalayan na isa na pala tayo sa biktima ng mga iba't ibang klase ng scam na makikita mo ngayon. At minsan nga, ikaw na pala yung isa sa mga taong nanloloko para lang kumita ng malaki nang hindi mo nalalaman. Hindi ka aware na nanloloko ka na pala ng tao. Kaya naman, in this video, ipapakita ko sa iyo ang iba't ibang klase ng scam na kailangan mong malaman at iwasan. Number 1, unexpected winnings. Ito yung mga pinaka-common scam na ginagawa ng mga scammer. Noon pa nagsulputan na itong mga taong ito. Nung wala pang internet at cellphone lang yung ginagamit natin para sa communication. Makikita mo itong mga scam na to kapag meron sa yung nag-message. Nananalo ka daw ng 10,000 pesos, 100,000 pesos sa isang contest o sa isang raffle na hindi ka naman sumali. Itong mga ganitong trick ay ginagawa para makakuha sila ng mga personal information o kaya naman makakuha sila ng pera. Bago mo daw makuha yung perang napanalunan mo, kailangan mo munang magbayad ng transaction fee. At maraming nabibiktima sa ganitong panloloko, lalo na kapag hindi sila aware sa ganitong scam. Hindi lang yan, kasi noon ang ginagamit nilang tool para makapang-scam ay cellphone. No, nagte-text sila sa iba't ibang tao at sa mga random number para makapanloko at makapang-scam. Ngayon, makikita mo na rin ito sa internet. Yung tipong may mag-i-email sa'yo na nanalo ka daw ng $500 o $1 million. Tapos ang gagawin nila, may babanggitin silang isang personality na kilala, na sikat. Ganun din, hihingian ka din ng transaction fee para makuha mo din yung amount na ipinangako sa'yo. Pero in totoo, walang ibibigay sa'yo na kahit ano. Meron din naman ito sa mga website. Example, kapag nag-visit ka sa isang website, tapos biglang may nag-pop up, no? O kaya may new tab, tapos nakalagay dun sa new tab o kaya dun sa pop-up form na congratulations, nanalo ka ng 100,000 pesos o kaya $10,000. Claim your prize now, click here. Mga ganon. Yun po ay isang uri ng scam sa internet. Madalas kasing ginagawa nila yon para makakuha ng personal information, lalo na yung mga credit card, mga debit card numbers. Minsan papasagutan ka ng CAPTCHA o kaya naman papasagutan ka ng survey. Kapag naka-experience po kayo ng ganito, baliwalain nyo lang po. Number 2, threats and extortion. Ginagawa ito ng mga scammer para makakuha sila ng personal information. Katulad ng mga credit cards. Yung tipong tatakutin ka na papatayin yung pamilya mo o kaya naman papatayin ka o kaya naman i-hack yung computer mo o kaya naman sabihin natin na nadisgrasya yung pamilya mo para lang makakuha sila ng personal information. One of the best solution dito kapag nangyari sa iyo ito, number 1, wag mong ibigay yung mga personal information mo. Wag mong ibigay yung hinihingi nila, lalo na yung tunay na pangalan mo. At pangalawa, pumunta ka sa pinakamalapit na police station at i-report mo ang ganitong gawain. Number 3, fake charities. Yung ibang mga scammer, ginagamit nila yung mga charities at humihingi sila ng donation para makakuha ng pera. Eh alam mo naman yung mga Pinoy ay sadyang maawain. Kapag nakakita tayo ng nakakaawang bata, nakakaawang matanda, tinutulungan talaga natin. Pero don't get me wrong, no, hindi po masama ang ganong gawain. Ang masama po, meron mga taong ginagamit ito para makapanloko ng mga tao. Lalo na sa online, ginagamit nila
yung tunay na charities para lang makakuha ng pera. Kung gusto mo makakatulong sa isang charities o sa isang tao, o mag-search ka muna. No, baka naman kasi niloloko ka lang nung nag-send sa'yo para makahingi lang ng donation. No, mismong dun ka sa charities magbigay. Kasi minsan talagang ginagamit sila ng ibang tao para makamanloko. Number 4, dating and romance website. Ang dating website kasi, ang isa sa pinakamataas na nito sa internet. Gumagastos talaga yung mga tao, naglalabas talaga sila ng malaking pera para makahanap ng perfect love life. Itong matatalinong scammer, ginawa itong advantage para makapanloko ng tao at para makakuha sila ng mga credit cards number. Para malaman mo kung legal ba yung dating website na yon. Once na yung dating website ay may bayad, bago mo magamit o bago ka makapasok dun sa dating website, ay magbabayad ka muna using credit card. Ay kapatid, wag po. Kasi isa po yun sa scam na website. Kasi ang ethical na dating website ay free to join. Wala ka pong babayaran. Pero dun sa loob ng dating website, merong mga feature na hindi mo magagamit. Bago mo magamit yon, ay kailangan mo muna magbayad. Ethical po yung ganung gawain. Pero kung yung website ay bago ka makapasok ay magbabayad ka muna, ay nako, scam po yun kapatid. Number 5, attempts to gain your personal information. Ito yung isang gawain ng mga scammer na gagawin lahat para lang makakuha sila ng mga personal information ng mga tao. Ito yung dahilan kung bakit maraming nahack na Facebook account, na Instagram account, na Gmail account, at marami pang iba. Isang mali kasi ng mga Pinoy, mabilis tayong mabulag dun sa mga nakikita natin. Kaya naman mabilis tayong magbigay ng mga personal information. Like for example, sabihin natin na meron kang nakita sa Facebook na isang post. Dun sa post na yun, talagang interesado ka. Ang ginawa mo, clinic mo yung post na yun. And then, napunta ka sa isang page na nakalagay, login in Facebook. Okay? Okay naman, meron ka nakitang isang sapatos, isang mamahaling sapatos, no? Pero nung nakita mo yung post na yon, mura na lang. Sabihin natin na 80% discount yung sapatos na yon. Paborito mo yung sapatos na yon. Pero nung clinic mo yung post, nung napunta ka sa isang page, sa isang website na nakalagay na login on PayPal. So anong gagawin mo? Madalas na ginagawa ng mga Pinoy, no, nagla-login talaga sila para mapunta lang sila dun sa interesado nilang topic o interesado nilang products. Ito yung pinaka-best advice ko sa iyo kapatid kapag naranasan mo ito. Always check the URL. Ano ba yung URL? Ito po yung example ng URL. Sabihin natin na http www.facebook.com. Yan po. Ito po yung example ng URL. Always check the URL. Okay? Kasi kapatid, madali lang mag-duplicate ng mga website. Pero yung URL, mahirap yun i-duplicate. Number 6, buying and selling. Isa sa mga gawain ng mga scammer ay nagbebenta sila ng product at bumibili sila. Pero once na nakapagbayad ka na o kaya naman na i-deliver mo na yung product ng pagbayad mo o kaya man pagbigay mo ng produkto, malalaman mo na na-scam ka na pala. Maraming ganito kapatid, lalo na sa Facebook. Yung tipong buy and sell daw, pero hindi naman pala. Paano mo maiiwasan yung mga ganitong gawain? Lagi mong tatandaan na kapag bumibili ka ng produkto o kaya nang nagbabayad ka ng pera, always check the profile. Doon mo kasi makikita kung totoong tao ba talaga yung binibigyan mo ng pera o binibigyan mo ng produkto. Madalas kasi nagawain ng mga scammer, gumagamit sila ng iba't ibang muka o ng account. No, ang tawag dun po ay spam account para makapanlamang lang sila ng tao. Malalaman mo kasing totoong tao yon kapag nagla-like yung pamilya nila, nagla-like yung friends nila, nagpo-post ng picture, nagla-live at hindi gawa-gawa lang. So pansin naman ng isang spam account sa Facebook kung titingnan mo talaga at susuriin mo ng mabuti. Number 7, jobs and employment. Ito kasing ganitong klaseng gawain matagal na tong ginagawa ng mga scammer. Hindi pa uso ang internet, ginagawa na to ng mga scammer at hindi lang yan, itinuturo pa nila ito sa iba. Kaya naman hindi mawala ang ganitong strategy, lalo na dito sa internet. Naranasan mo na ba yung tipong naglalakad ka tapos bibigyan ka ng flyers, tapos nakalagay dun sa flyers, opening, job hiring, no, ganito yung benefits, no, pwede ang kumita ng 1,000 pesos to 6,000 pesos daily. Syempre kung hindi ka aware sa ganitong scam, talagang mapapawaw ka. 1,000 pesos, 6,000 pesos a day? No, magkano yun? Ang ginagawa kasi ng iba na kapag nakita nila yun, talagang sumasama sila kapag hindi sila aware sa ganung scam. Tapos malalaman nila na recruit lang pala. Pupunta sila
sa network marketing business, no? Nag-power sila doon. Hindi ko sinasabi na scam ang buong networking. Ang sinasabi ko, mayroong mga taong scam sa networking na gumagawa ng mga scam na strategy para lang makapag-recruit sila at kumita sila. Sinabi na trabaho, pero pa-power ka lang pala dun sa opisina. Payaman power! So mag-ingat ka sa ganitong mga gawain, kapatid. Kahit sa internet, kahit sa Facebook, talamak ang ganitong gawain. Magpo-post na trabaho daw, 6,000, 1,000 a day, o 300 a day, na wala kang ginagawa. Ang gagawin mo lang is magka-copy and magpo-post. Copy post. Ay naku kapatid, yung mga ganitong strategy, yung mga ganitong gawain ay gawain po ng mga scammer. Ito kasi yung tinuturo sa atin ng mga sinaunang network marketer na yumaman na sa pang-scam ng mga tao. At tayo naman, dahil yun yung pinakamadaling gawain, inadapt natin yun at nilagay lang natin sa internet. So kung isa ka sa mga nakakita ng mga ganitong post, so i-share mo sa kanila itong video na to, no, para maging aware sila sa mga ginagawa nila. Dahil ang ganitong gawain po ay gawain ng mga scammer. Kung isa ka naman sa gumagawa nito, kung hindi mo alam na ang ganitong gawain pala ay gawain ng mga scammer, naiintindihan kita kapatid, dahil malamang sa malamang na itinuro din ito sa iyo ng mga upline mo na walang ibang alam na strategy kundi mang scam at mga unethical na mga strategy. Use ethical strategy para hindi masira ang ganitong industriya, ang network marketing industry. Number 8, investment. Kung naghahanap ka ng napakabilis at walang kahirap-hirap na paraan para lang kumita ng malaki at ng maraming pera, pakinggan mo ito dahil naimbento ito ng mga scammer. Maraming fake money opportunity na nang nagsilabasan, nayayaman ka daw, na walang kahirap-hirap, so maglalabas ka lang ng pera. Aba matindi. Marami ng ganitong company na nagsulputan at nagsara din at nagsulputan ulit pero may ibang pangalan. Ito yung mga investment scam na hindi daw sila investment, na mag-aalok sa iyo ng mabilis at walang kahirap-hirap na paraan kung paano ka yayaman. Pero ang totoo, sarili lang nila ang pinapayaman nila at hindi ikaw kapatid. Madalas itong mga opportunity na ito ay tumatagal hanggang hindi nalalaman ng gobyerno yung ginagawa nila, hanggang walang nagre-report na scam sila kapatid. Kaya naman may mga company na makakapal ang muka na talagang hinihintay nilang ipasara sila ng gobyerno. Tapos kapag napasara sila, bubukas ulit sila na merong ibang pangalan. Kapatid, marami naglabasan ngayon sa panahon natin ngayon ng mga ganitong company. Ikagaranti nila na pwede kang kumita, na dodoble yung ilalabas mong pera, na ititriple ang ilalabas mong pera. Pero yung totoo, magre-recruit ka ng sandamakmak na tao para kumita ka lang ng malaki. At matakot ka na kapatid, kapag once na napending yung payout mo, ay sunod-sunod din kapatid. Ibig sabihin, wala na silang pambayad sa'yo. Number 9, unexpected money. Isa din ito sa mga naimbento ng mga scammer. Yung tipong mamimigay sila ng pera para mag-join ka lang sa opportunity nila. Example, kapag nag-sign up ka, bibigyan ka ng 1,000 pesos. Kapag nagbayad ka ng membership fee, bibigyan ka ng 3,500 pesos. Kapag nag-register ka, may sunod-sunod kang income sa pag-login at log-out mo lang. Pero sa katunayan, hindi mo naman pala yun makakuha hanggat hindi ka nagre-recruit o hindi ka nagbabayad ng pera. Mag-ingat ka sa mga ganitong strategy ng mga companies kapatid. Dahil kapag nakapasok ka sa ganitong negosyo, wala ka nang magagawa kapatid, kundi bawiin mo yung perang inilabas mo. Kumbaga tatanggapin mo na lang hanggang kumita ka. Pero paano naman yung mga napasok mo? Ikaw kumita ka, sila kaya kumita rin? So ito yung 9 type of scam na kailangan mong iwasan. Uulitin ko lang po, kung sa tingin mo ay na-scam ka o naloko ka ng mga taong mapansamantala, you can register sa Lexmeet para makapagpa-advise ka sa mga lawyer na may karanasan na sa ganitong problema, no? Para mabigyan ka ng step by step kung ano yung mga gagawin mo. So dito na nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para like kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto, I'm internet marketing vlogger. Bye-bye!